Nagpadala ng pahayag ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC hinggil sa paglilinaw na hiling ng isang rural community sa British Columbia ukol sa magiging status ng mga dependent ng mga temporary foreign workers doon. Ang detalye sa report ni Rhea Santos. May mga aspeto lang po na nangangailangan ng kaliwanagan. Halimbawa man po si main worker ay re-renew po ng kanyang work permit, masasama po ba ang kanyang mga dependent like yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak. So hindi po kasi klaro yung temporary measures. Nagpadala ng pahayag sa Omni News ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC hinggil sa panawagan ng local government ng Sechelt, BC at ng ilang temporary workers doon na palawigin din ang permits ng kanilang dependents, asawa at mga anak. Sa bahagya o partial na pagsali kasi ng British Columbia sa pansamantalang polisiya ng federal government hinggil sa temporary foreign worker, ang TFW lamang ang maaring mag-apply ng 1 taong extension. Sa huling panayam sa mayor ng Sechelt na si John Henderson, maging ang mga asawa at mga anak ng ilang TFWs, malaki rin daw ang kontribusyon sa kanilang komunidad. The simple fact that right now there's an extension for the so-called temporary foreign worker, but not for their spouse and children is unacceptable. We have to keep the people we have to keep families together. Umaasa po kami na there is something positive which is coming. January 2025 nang palitan ng eligibility requirements para sa open work permits ng mga miyembro ng pamilya ng TFWs. Sa pahayag ni Mary Rose Sabater ng IRCC, para sa mga di napasok sa bagong patakaran, pwede pa naman daw mag-apply ng work permit basta't eligible sila sa ilalim ng work permit programs ng bansa. Pwede rin daw samahan ng principal applicant bilang visitors pero hindi sila otorisadong magtrabaho. Sa pahayag naman ng Ministry of Post-Secondary Education and Future Skills ng BC, nanindigan silang dapat limitado lamang ang TFW program para punuan ang short-term labor shortage. Di raw ito ang pangmatagalang solusyon. Bagamat nag-opt-in ang BC sa pagpayag sa mga rural employers na i-retain ang kanilang mga eligible na TFWs ng 1 pang taon, di pumayag ang probinsya na taasan ang cap nito sa 15% mula 10%. Di raw tama na payagan ng mga employers na dumepende sa mas maraming TFWs. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.